Attorney, diretso na sabi ho ng COMELEC Chair George Garcia, matagal niya nang sinagot yung reklamo ninyo at pinabubulaan niya yung mga paratang ninyo. Sabi niya, naging maayos, matapat, tahimik ang halalan. At tinanong ko'y pinatotohanan ng PPCRB, European Union, ilang embassy, simbahan, paaralan at iba pang organisasyon. Reaction po ninyo, Attorney? As usual, Chairman George is all BS. As a matter of fact, ang kasama namin dito sa complaint na ito with NBI is yung founder ng NAMFREL, si Mr. Gas Lagman. At kasama rin namin ang mga bishop dito at kasama rin namin ang mga general. At yung EU report na sinasabi niya ay against COMELEC actually. Binanggit nga nila doon yung report na yun na pangaharas na ginawa nila sa akin, na mali yung ginawa nila sa akin dahil ang binanggit ko lang naman ay lahat ng kamalian ng COMELEC. As a matter of fact, ma'am, kung basahin ninyo yung EU report, lahat ng sinabi ni Chairman George Garcia ay hindi totoo. Okay, bakit po kayo nag-file para po sa kapakanan ng ating mga kababayan? Bakit po iniakyat niyo po ito sa korte, Attorney? Dahil merong ginawang krimen si Chairman George Garcia at dapat siyang makulong habang buhay. 50 million counts of cybercrime ang isinampa namin sa kanya. Bakit po? System interference, yun po ang krimen na kanyang ginawa. Inamin po niya, gumamit po siya ng unauthorized software, version 3.5 versus sa authorized software na version 3.4. Inamin po niya na nag-interfere siya during transmission from the automated counting machines papunta sa mga servers. Ang sabi po ng batas, dapat walang interference. Inamin po niya na dinelete niya yung 5 million votes sa mga data na ipinadala nila sa mga servers. Yan po ay system interference. Ang sinasabi po ng system interference na krimen, kapag gumamit ka ng software at equipment at gumawa ka ng bagay na hindi authorized ng batas at hindi dapat gawin, yan po ay system interference. In themselves, yung mga ginawa ni Chairman George Garcia ay pag-amin na po ng system interference na krimen. As a matter of fact, hindi na nga kailangang mag-investiga pa ng sobrang lalim ng NBI dahil lahat po ng ginawang ito ay inamin po ni Chairman George Garcia sa kanilang mga media interview. Tandaan po natin, basta gumamit ka ng maling software at mga equipment na hindi dapat ginagamit, system interference na po yan at dapat ka pong makulong. Bakit po 50 counts ang isinampa namin sa kanya? Dahil po, kada balota na binasa ay maling software ang ginamit nila. Katumbas ng bilang ng dami ng balota na binasa ng makina na naglalaman ng maling software. At kasing dami rin po ng bawat automated counting machine na nag-transmit at yung transmission nila ay in-interfere ni Chairman George Garcia. 100,000 po ang makina na in-interfere nila yung transmission. Ang kada count po ng system interference na crime under Cybercrime Act ay 6 to 12 years. At kapag i-combine mo lang lahat-lahat, ay sobra-sobra na po yan sa buhay ng isang tao. Kaya po, gusto namin makulong habang buhay si Chairman George Garcia. At meron din pong pagmulta na kasama kapag convicted si Chairman George Garcia dito. At least 200,000 pesos kada count. Kulang pa po ang bilyones na ibinayad sa COMELEC para bayaran ang 50 million counts na multa na 200,000 each. Attorney, sa system interference, ano po naging impact nun sa eleksyon? Para po alam lang ng ating mga kababayan, ano naging impact nun sa aming boto sa eleksyon? Ang impact po noon ay wala nang tiwala ang taong bayan sa resulta ng eleksyon. Dapat po ay siniguridad ng COMELEC ang integrity ng software, ang integrity ng transmission, ang integrity ng lahat ng data. Lahat po yan ay binuwag nila. Maling software ang ginamit, nag-interfere sa transmission. Sapat na po ang pag-amin ni Chairman George Garcia na explicitly nag-interfere siya sa software, sa transmission at erasure ng data. Meron man siyang ginawang daya noong ginawa niya iyon, hindi na po yun mahalaga. Ang mahalaga po ay umamin siya na nag-interfere siya sa ating election systems na hindi naman dapat. In themselves, yan po ay krimen na mismo at dapat po siyang makulong. Attorney, ito ba'y walang personal sa party ninyo? Or sa